So sa video na to, papakita ko kung paano mag-delete ng duplicate based on single column. So intindihin natin tong ating dataset, no? So ito yung mga product list na may mga prices at may quantity, yung quantity on hand sa inventory at kung kailan in-update yung records, no, ng ating sabi natin tong inventory ng ating mga products. So may apat na klaseng products tayo rito. So yung mouse, yung keyboard, yung monitor, at saka yung printer. Lumalabas na ito yung mga old records na, no. Ang latest nito, yung base natin sa update for the mouse, ang pinaka-latest itong April 10. Okay? Nasa kauli-uli yan. Then, on the case of keyboard, sa keyboard naman, ang pinaka-latest ito, no, April 8. Pero meron siya pa siyang record dito na March 20. Okay? So, wala siyang no, hindi siya naka-arrange by update, no? So, yun yung challenge na dito sa dataset natin. So, ang isa pa, kasi kapag nagdi-delete tayo ng duplicate, normally, ang Excel, kung ano yung unang record na na-meet niya, from the top, so yun yung nire-retain niya. Kasi yung mga duplicates na after nung una niyang na-meet, yun yung i-remove niya eh. No? So yun yung parang lumalabas talagang duplicate. So yung una niya mamimit. Example, ihahanapin niya yung lahat ng mouse dito. Kung lalagyan natin yan ng data filter, okay, ipipilter ko ng mouse, yan. So ito yung unang-unang record na i-return niya. Kasi ito lumalabas na yung succeeding, mga duplicates. Pero kung tutusin, ito yung latest na dapat nating i-keep, no? Sa case naman ng monitor, mag-isa lang siya, no? So, walang problema. So, yun yung i-keep talaga natin. So, sa case ng mouse, yan. So, sa case ng mouse, ang pinaka-latest dito yung dulo, no? So, okay lang. So, sa case ng printer, yan. So, nauna, then, ito yung i-delete niya. So, okay lang sa printer kasi talaga nauna naman to, eh, no? Ito yung latest. Pero sa case ng mouse, yan, at dapat natin i-keep yung dulo, no? Hindi itong first. So, tingnan natin, kung paano to nagdi-delete using single column na product. Okay? Kasi kung tutusin ito, mga unique yan per row, eh. Pero ang duplicate dito yung product. No? Kasi nga, ito yung inventory na nag-update siya, no? So, umaga, ito yung mga records na to, mga obsolete na to. Ang pinaka-latest na dapat for the mouse, no? Ito na, yung April 10. Ito na yung pinaka-dapat natin kinikip. Okay, and then, i-delete na natin yung mga ibang previous o yung mga obsolete na records na consider nating duplicate or obsolete duplicate records. Okay? So, ang una kong gagawin, okay, magkikreate ako ng copy. So, ipe-preserve ko tong original dataset na to para meron tayong babalikan, ano? So, isa-select ko lang siya. Then, under ng data, no, itong data na to, yan. So, punta ka sa columns. Pwedeng tanggalin ko na itong filter, no? Hindi naman siya kailangan. Kanina lang, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-select ng per product. Okay? Kaya gumamit tayo ng filter. So, dito ngayon sa text to column, meron ditong remove duplicate. So, again, no? Una is select nyo yung buong dataset. Kahit na hindi nakasama yung header, then i-click nyo tong remove duplicates. Now, meron tayong apat na columns, no? Product, price, quantity, tsaka yung update. Okay? Pero among these 4 columns, ang meron lang duplicate dyan, yung product. So, i-unselect na natin tong tatlo na to. Okay? Yan. Kasi kung nakaselect yan, wala kang mabubura kasi lumalabas per record natin, wala naman kung tutusin, wala naman siyang duplicate, no? Kasi iba-iba yung update date, no? So, ganun din, no? Sa price parang nag-iiba-iba rin. So, ang pinaka nagdo-duplicate dyan, yung product lang. Okay? So, pag in-okay natin yan, yan. So, nakita nyo na nabura yung no? 8 duplicate values.
no, has been removed. Okay? So yung 4 unique values lang yung na-retain. Ngayon ang question, latest ba yung na-delete niya? Okay? So for the mouse, di ba, January 20 ang ni-retain niya kasi kung i-select natin yung mouse, yan, yun yung nasa unahan, hindi yung latest. Okay? So yun yung problema doon. Okay? So in the case of keyboard, January 2 ang kanyang kinip. Okay? Kasi yun yung nasa unahan. Okay? So meron tayong 5 records na dapat sana ang kinip niya ito, yung May. So sa case naman ng monitor kasi isa lang no. So walang problema no. So monitor isa lang, yan lang din 'yon no. So sa case ng printer, okay. So meron tayong 2 records, okay? So tama naman yung una, yung latest April 20. So okay lang. Okay? So may problema tayo dito sa mouse keyboard. Itong dalawa na to, yung problema. So hindi niya na retain yung latest. So paano natin ngayon gagawin na dapat sana yung latest? Okay, so ganito 'yon. So unang-una ang importante, so magki-create ako ulit ng panibagong copy. Okay? Then ito na yung pang third no, yan. So ang unang-una natin gagawin, so tanggalin ko muna yung ano no, yung filter. Yan, okay? So dapat i-sort natin. Okay, i-sort natin na in a way na yung unang mamimit ni Excel na record, yun yung i-retain niya. So dapat yun yung latest. So pwede natin tong i-sort by product. At the same time, i-sort natin yung secondary key na i-sort natin yung update na ang nasa unahan yung newest. Okay? So ito alphabetically okay lang no, alphabetical order. So paano tayo mag-sort? Select lang natin 'yan. Then click natin yung sort. So meron tayong first key tsaka secondary key. Ang first key natin is yung product. Okay? Kasi yun yung may duplicate no. Okay, sorry. So click natin 'yan. Then mag-add tayo ng another level. So para ma-sort natin after ng product, dapat nauuna lagi yung latest. Okay? So i-select natin yung update. Pero dito, newest na yung newest to oldest pabaliktad. Dapat yung latest, yung mauuna. Okay? Then saka natin i-okay. Yan. So lumalabas dito, nakasort na. No? Sa keyboard, ito i-retain niya. Kasi ito yung latest sa keyboard. Monitor, okay lang. Isa lang. Yung mouse, ganun din, April 10. Okay? The printer, okay din. So, since na-sort na natin siya, no? So, ipe-perform na natin ulit yung pagre-remove ng duplicates. So this time, tama na yung pagkakasort ng ating dataset. Okay? Kasi ang ay kikip ni Excel yung latest, no? Based on update date. Okay? So, select mo lang tong data. So, nakaselect na yung dataset natin. Then, i-click mo lang tong remove duplicates. So, again, no? Same step, no? I-keep lang natin yung product as a basis ng duplicate values. So, then, i-click natin tong okay. So, ganoon din, 4. Pero this time, kung ikukumpara natin dito, yan, sa mouse, ang kinip niya January 20, dito naman, ang kinip niya is April 10, which is the latest. Okay? So, mga latest na ito ngayon. So, tama yung pagkaka-remove natin ng duplicates. No? Ang kinip niya lang na record ay yung mga latest lang. Okay? So, ito yung procedure kung saan nagre-remove tayo based on single column at we want to keep yung latest record based on the update date. So, yun lang. Thank you very much for watching.